alamin at pag-usapan. At tayo nagbabalik dito pa rin sa programang Alamin at Pag-usapan. Ako pa rin ang inyong lingkod, Ferds Cuario, kasama ang ating gandang nanay ng siksika na nag-hello pa, checking the mic. At syempre kasama na natin ngayon ang isa sa mga Palawenyo vlogger and ano ang tawag doon? Content creator, yes. Si Mr. Archie Barone. Welcome to the program, Sir Mayad Archie. nga timprano, no? Mayad nga timprano sa lahat po ng mga nakikinig sa Radyo Palawenyo. Ako po si Archie Barone. At gusto rin nating batiin lahat ng mga nakikinig kasi manuang ko yun nun. Alam, malakas tayo sa kuyo po. Oh, yun talaga naman. Yes. And sa buong lalawigan ng Palawan, mayad nga timprano sa ating mga kasimanuang Palawenyo. Yan. And thank you so much sa iyong pagpapa-unlock sa amin ng na aming imbitasyon para ikaw yung makasama dito. Kasi si Sir Archie, madalas naririnig nyo na rin yan kung kayo ay Palawenyo sapagkat siya ay nasa radyo rin dati. Nagkaroon ng programa, nagbabalita, news, and tapos naging teacher. Yes po, teacher po. So, nilisan mo yung pagraradyo kasi nag-teacher na. Nag-teacher po, yes. Tapos, from a teacher, bumalik ka sa communication pa rin kasi parang nag-vlogger ka na. Paano ka ba napunta from radio to teaching to vlogging? Ayun. Gandang question, no? So, ganito po yun, nung dati po kasi sa Kuyo po ako, taga-Kuyo po, no? Kasi manuang Kuyo nun. So, yung mga, yung source of entertainment and information namin doon is radyo. So, parang na-inspired ako na sabi ko gusto kong mag-media. Gusto kong magsalita sa radyo, gusto kong mag-DJ, gusto kong mag-news reporter. And then, pinorso ko yung dream na yon. Nag-aral ako sa PSU, Mass Communication, Media Broadcasting, and pagkatapos ko po matapos yung 4 years course na yun is nag-apply ako dito sa RMN Palawan. And then absorb naman po ako. Diyan pa ako nag-OJT. And then 5 years ako nag-practice ng media practitioner. And pagkatapos noon, nagkayayaan yung mga kasama ko, mga kaibigan ko na mag-take ng unit muna. Nag-uniting muna kami sa Fulbright College. Okay lang ba? Mini-mission kayo? Yes. No problem. So, alam naman niya, RMN, sa FM. Nasa FM noon. And then, nag-take kami ng LET. Fortunately, nakapasa. And then, nag-apply ako sa DepEd Palawan. So, na-assign ako sa Taytay Palawan. Okay. And then, Sa anong tinura mo? Elementary or high school? Senior high school. Senior high. Kasi ito yung time na naghahanap sila ng maraming teachers kasi may papasok ni grade 11 and 12. Yes, nag-mass hiring sila. So, and then fortunately, na-hire ako, na-assign ako sa Bato Taytay Palawan. And then year 2020, pandemic naman po yun. Dito ako sa Puerto na lalagi. Nagtuturo ka na noon? Opo, bumibiyahe ako, lagari po ako every week and bumabalik ako dito sa Puerto. Sabi ko, magpa-transfer ako dito sa sa Puerto Princesa. And then, dyan pa ako sa PNS. Sa PNS ka na nagtuturo ngayon? Hindi, dati po. Dati. Tapos, nagkabahay po kami dyan sa Santa Lourdes. Nagpalipat naman. Nagpalipat naman ako sa Santa Lourdes National High School. Sa pangatlong school mo na to. So, yun po yung istorya ng radio ko at saka yung teaching ko. And then sa vlogging naman po, since 'di ba naalis ako sa sa radio, doon na may nag-o-offer na i-practice ko siya pero hindi ko kinakaya. Hindi ka naalis, umalis ka. Opo, kasi hindi ko na kayang pagsabay. Kasi dati pinagsasabay ko. Nagra-radyo ako, nagti-teacher ako. Pero since doon nga ako sa Taytay Palawan na assign, parang ang hirap. Tapos sabi ko yung Sabado-Linggo, pahinga ko na yon. Kasi program ko dati is Sunday. Sunday. So, sabi ko gusto kong ma-retain yung aking skills in terms yung passion mo. Yeah. Yung script writing, sa editing, voice over. Kasi pag hindi mo na ginagamit, nawawala. Correct. Totoo yan. Naniniwala ako, if you don't use it, you lose it. Sabi nga nila. Kaya, kaya ang ginawa ko, sabi ko, sige, kasi mahilig ako mahilig kayo mamasyal. Sa pag namamasyal kami ay nagtitake kami ng photo at saka video. And then yun po ini-edit ko and then sinishare ko sa sa personal account ko pa dati. So sabi ko habang pinapanood ko yung mga ibang content creators, sabi ko gusto ko rin gumawa ng page. And then doon ko i-upload lahat.
Oo. Oo. Alam mo, nag-follow ako sa sa YouTube account mo. Uy, thank you, Nag-start ka noon, di ba? Parang, ang ginagawa mo, parang, pinopromote mo nga yung content mo is about different places here in Palawan. Exactly po. Diba? Since Palawan is well-known pagdating sa mga ganang places Tourist sa spot, Palawan. Yeah. yes. Di ba? So, Sabi ko sa'yo, follower mo. Thank you. So, doon po nagsimula lahat. So, yung passion, doon nagsimula lahat. Pero anong klaseng naibibigay sa iyo na kasiyahan yung pagba-vlog? Opo, yun nga eh. Iba kasi yung iba yung pag mahal mo yung ginagawa mo talagang kahit mahirap ay talagang gagawin mo. Iba yung fulfillment yung nararamdaman ko kapag nakakapag-produce ako ng content, nakakapag-share ako ng information, entertainment sa mga netizens. Oo, sa mga lalo doon sa mga followers mo. Yung makapagbigay tayo ng information na kahit hindi nila hinihingi, ibibigay natin yon because we think that it may be important to them, di ba? Yes. Si Ate Dinah, ang ating gandang nanay dito, ay nagbo-vlog din siya. Alam mo, meron siyang TikTok account. Very active yan sa social media account niya, Facebook niya, yung TikTok niya. Mahilig yan siya mag-TikTok. Ano yung pwede mong, ikaw, kasi syempre yung background mo, communication di ba? Although si Ate Dinah ay communication, kaya lang communication arts, so more into visual arts, di ba? During drawing. Ito, ano sa tingin mo yung pwedeng, at sa iba pa nating mga kababayan na gustong subukan yung pagba-vlogging, ikaw bilang vlogger na merong background sa communications, broadcasting, and the like, ano ang pwede mong maibigay na payo dun sa mga nagsisimula pa lang? Yes, unang-una siguro para hindi ka mawala doon sa path or way mo na gusto mong ma-achieve, dapat you know your purpose first. Kasi ano ba yung purpose mo? Kasi ang iba kasi ang ginagawa is parang, ay gusto kong kumita. Kapag ganun kasi ang nangyari, tapos hindi mo ma-achieve agad, mapapagod. Yes, mapaburnout ka, mapapagod ka, tapos hanggang sa hindi mo na siya gawin. In my case, may pera or wala, as long as I enjoy, tuloy. So siguro yun, purpose siguro. Pangalawa is yung niche mo, kung anong gusto mo. Correct. Ikaw ba ay into passion? Ikaw ba into travel? Ikaw ba into food review? Importante yung niche kasi di ba parang hindi ka naman, you can never be like every, kasi sagol-sagol ang magiging page mo, di ba? So ano ba ang pinaka gusto mong gawin? So para nung sa ganun, yung mga tao kapag halimbawa naisip nila, ay gusto ko yung mga places sa Palawan, ay yung Archie Baroni tayo tignan natin dun kasi yun ang makikita nila sa nalaman ng iyong content. At saka yung algorithm naman po ng mga social media platforms. Halimbawa, ikaw ay kapag ikaw ay nagpo-produce ng travel, lahat ng mga yung page mo ay pag sinasuggest nila doon sa mga taong may interest. Ng AI, ng parang artificial intelligence and the algorithm. So, halimbawa pag mag-Google ka, lalo na kung halimbawa nakikita na maintain mo yung paglalagay ng mga travel na content, travel vlogs, isa ka doon sa mga mahahanap nila. Yes, kasi kapag sinabog-sabog mo yung content mo, nahihirapan din yung social media platforms na i-recommend ka nila doon sa mga taong naghahanap ng kunwari travel, food. So dapat kailangan stick ka lang kung ano yung tinatawag na niche. Ano ba yung gusto mo para hindi naman sagol-sagol at sabog yung iyong yung iyong vlog. Yes. May mga iba na parang halimbawa kasi kailangan daw mamahaling cellphone para maganda yung datingan. Kaya yung iba parang iniisip lang, ay, wako na mag-start niyan. What can you tell them para pampalakas sa loob nila? Sige, merong positive may advantages at disadvantages pagdating sa mga gamit. Gadgets. Yes. Pero ako po ay naniniwala pa rin talaga na content is power. O is king, di ba? Na kung ano, yung iba kasi nakikita ko, yung iba kahit walang edit talaga, no? Ang ginagawa is shoot, upload ang ginagawa nila, pero pumapatok yung views. Pumapatok pa rin, di ba? It's because of content. Correct. Tama ka doon. Content should be the main thing. Di ba? Whether, kasi yung next is gadget, ano na lang yan secondary na lang. Magpapaganda, yes. Pero kahit na ano pang ganda, nung ginamit mo pa yung pinakamahal na gadget yan, pero yung laman ay hindi naman maganda at hindi kakagatin ng mga tao. Wala rin. Tsaka isa pa sa mga gusto kong i-advise, narinig ko to before sabi nila, yung content daw is just like a food. Oo.
yan yung papakain mo sa mga tao. I-make sure that masarap. Ay, oo. Kasi kung hindi masarap, hindi nila babalikan yung content mo. Correct, Yes. correct. So yung laman niya, malaman siya, marami sila matututunan. Yes. Kumbaga, sabi mo nga, pampadagdag na lang yung gadget na mas maganda syempre pa rin naman na maganda yung gadget mo kasi syempre mas soothing to the eye, di ba? Yes. Maganda yung cinematography, maganda yung kung whatever what you call it, di ba? Yung video itself, yung quality ng video maganda rin, di ba? Kumbaga mag-complement sila with each other. Yes. Ayan. Okay, sige. Anong difference ng communication on the radio, communication being a teacher, and communication being a content creator? Kasi lahat yan are all communication, right? Siguro, ang gusto ko doon is, ang similarities mo na siguro, is ako gusto ko inform. Mag-inform, mag-educate, di ba? Yun ang pagkakapareho nila. So, ang difference na lang is yung approach kung paano. Kasi sa teaching is sa classroom kayo, face-to-face yun. Iba yung approach doon. Dito naman sa radio, of course, iba rin. It's one way rin. One way communication tayo dito, di ba? So, same goes doon naman sa social media platforms. Kaya lang, siyempre, sa social media platforms, they can react. They can react. They can give feedback, di ba? Ang ano lang talaga dito, lagi mong iisipin, sa ano kasi sa content sa social media rather, pagbukas nila ng Facebook, makikita nila ang daming content. Correct, ang dami. Ang iisipin mo as content creator, bakit ikaw ang kailangan nilang pindutin at panoorin? Kasi pwedeng gano'n scroll lang palagi di ba? Pero kasi what makes ano ba yung meron sa content mo para maglaan sila ng minuto sa iyo? Yes. Diba? Kasi ang labanan dito segundo nga Oo nga, 'di ba? Segundo lang in 3 seconds dapat makuha mo yung attention nila. And paano mo gagawin 'yon? 'Di ba? So same goes doon naman sa radyo. Actually sa radyo talagang papakinggan kita lang kahit ilang oras. Pero sa radyo kasi hindi mo kailangan ng data. Hindi mo kailangan mag-load. Hindi mo kailangan ng wifi. It's readily available. Meron ka lang radyo, buksan mo siya. That's it. Wala ka ng ibang gastos. Hindi katulad sa social media. You need to have load. You need to have connectivity. And connectivity means gastos. Diba? Another gastos yun. Pero ang sinasabi ko dito, pagdating sa social media, parang talagang ano na siya na-break niya yung one-way communication in TV and in radio. Kasi pwede ka namang ialam meron na, masasabi mo na kaagad yung kung right away kung you don't like the video o kung anong pa kung nagugustuhan mo. How do you, may mga basher ka ba? Paano mo yun na paano mo na handle? I don't know how to handle basher. Yes, meron siguro negative comments na lang siguro. Oo, yung mga negative comments. Pero yung nabash talaga wala pa naman so far. Kasi abait mo naman kasi talaga Archie. Thank you. Kasi I'm into promoting positivity. At saka feeling ko, hindi ka mababash kung halimbawa, yung content mo is hindi makabash-bash, di ba? Kasi nagbabash lang naman kung halimbawa nagkakaroon ng conflict doon sa mga manunuo, sa mga viewers diba? Isa sa mga negative comment. Yung mga negative comments, ang nabanggit lang din naman doon kasi meron akong pinost na isang falls diyan sa sa Santa Lourdes at saka Irawan. Tapos na tumawag, sabi, nag-comment mo na pagkagising sa umaga, ang daming comment, may mga nagrarant na doon. Sabi doon pumasok kayo dyan, kayo nagpaalam, blah, 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 blah. Oh my God. Di ba? Pero kasi, hindi namin intention na pasukin talaga. Yung parang nadaanan talaga. Hindi nagandahan, pinicturan, and then pinost. Since I'm promoting undiscovered places nga, di ba? Pero yun, ang ginawa ko is, we talk privately. Kinuha ko yung number, ma'am, tatawagan po kita. I just want to explain my side. And then, nung una, medyo mainit talaga And then,
sabi ko, ma'am, kalma lang. Ay, hindi po ako kalaban dito. Ang sabi ko, I am also kakampi in promoting our Palawan, in protecting our Palawan. So, kung gusto niyo po, ma'am, ang gusto niya kasi ipa-delete. Oo. Ipa-delete yung yung post. Pero nag-thread na talaga siya eh. Di ba, sa pagiging vlogger, minsan ka lang talaga magkaroon ng break, di ba? Sa dami ng pinupost mo minsan, isang linggo, wala talaga minsan. Kaya, ito napansin. Ito napansin. Unfortunately, may nagrereklamo. Kasi hindi kayo nagpaalam mo pumasok dyan. Parang gano'n. I-delete mo yan. I-delete daw. Di ang ginawa ko, sige po, ma'am, babalikan po kita. And then, nag-search ako sa Facebook, Nag-search ako sa Facebook. Maliban doon, nag-search ako sa Facebook na ang dami na palang nag-post ng lugar na yon. Sabi ko, ma'am, hindi lang pala ako ang kauna-unang nag-post nito. Sabi ko, kung gusto nyo po, tatanggalin ko na lang po yung place. I just want to show lang ng lugar. Walang detalyeng maibibigay para hindi puntahan. Ay, ayaw pala nilang papuntahan. Private pala yung area, parang ganon. Or not yet ready to be public. Parang ganon. Kung eventually magiging public din siya, it's just that hindi pa raw siguro ready para baka maya puntahan na yun doon. Di pa, okay. So, ang ending, nagkasundo rin naman. So, parang, ay, napagkasundan nyo ay? Hindi na pinost, tinanggalin details. Caption, details, okay. So, ganun lang talaga. Minsan, kailangan nating mag-adjust. Speaking of adjustment, we did not have the luxury of time. Grabe, it was so swift and yet so meaningful, lalo na yung mga kababayan natin na gustong, alam mo yun, subukan ng mundo ng vlogging and content creating. Ano mo sasabi mo dito sa pinaka-recent na nangyari with Rosmar and Rendon and sa kanilang fiasco? Ayun. Ayoko sana mag-comment pero sige, natanong mo na doon. Ito naman ay napag-usapan lang naman para Siguro unang-una as content creator or influencer, we must be responsible in our action and our words particularly. Tapos, ito yung natutunan ko talaga. Think before you click. So, diba, nabash sila dahil din sa mga pinost nila sa Facebook, and then, kasama doon yung mga actions nila. So, since meron tayong malaking following, diba? Kailangan, marami silang followers. At saka hindi na sila basta content creator, sabi nga ni Rosmar, daw siya. She's a businesswoman. Diba? Kaya kailangan ingatan din po nila. So, think before we click para hindi tayo nagkakaroon na, kasi ang mga pinopost natin pwede magkaroon ng epekto, positive man or negative minsan yan sa mga tao. Depende sa pagtanggap nila ng mensahe. So therefore, we must think before we click at yung credibility at yung ating integrity ingatan natin as influencer. Kasi sabi ko nga kanina, gamitin natin yung platform to spread positivity, not negativity. Kasi kailangan to ng mundo natin na magkaroon tayo ng word peace. Correct. Totoo yan. Yes. There's so much negativity. So parang at least kahit na paano magkaroon tayo ng mga content creators that promotes positivity. Pwede naman tayo magbigay ng ating mga opinion in a sense na hindi rin makakasagasa sa iba. Yung kumunting may dahan-dahan din ng konti. Diba? Tama. As long as you know your intention is good, wala ka naman dapat ikatakot. Alam mo, napakaswerte natin na nakasama ka namin kasi parang at least yung mga nakikinig sa atin na gusto mag-vlog, maganda yung start. I mean, in a positive way yung pagsa-start, di ba? Parang Kasi ako dati, ang hirap-hirap talagang kumuha ng audience. Sa dami ng content sa Facebook, mas pipiliin nila yung mga ganitong pero content. Pero alam mo na, paano nakita kong Archie Barone, this is credible. Talagang hindi ako nagdalawang isip na i-subscribe. Ay, talaga. Parang sinabi mo na, please follow me or please subscribe. Talagang pinalo ko siya. Pero yung biglang tingin tong kasi ni Eman. Sino kay Eman? Shoutout kay Eman. Ayan. Sige, we do not have the luxury of time. Magpaalam na tayo. Mensahe mo na lang, message of inspiration sa ating mga kapwa Palawenyo in today's time and also in the world of content creation. Okay, thank you very much for first Sir Ferds. Thank you for inviting me, ma'am. Thank you for having me here. Gusto ko pong pasalamatan lahat ng ating mga kasimanuang Palawenyo or Kuyunon na patuloy po na sumusuporta po ng ating content. Actually, i-share ko lang to, medyo maiksi lang talaga. Dati ang mga nagsishare, nagko-comment, nag-react ng aking content, pamilya ko lang. Ngayon nakikita ko, ang dami na pong nagre-react na hindi ko kakilala. So, ibig sabihin, my page is growing talaga. Yes,
It is growing. May bago nga lang pala akong Facebook kaya hindi ako nakaano doon. Kasi hindi ko na ma-access yung dati kong Facebook, but I will definitely gonna search for you again. So, yun po, maraming salamat sa suporta. Asahan niyo po na kami po mga Palawan content creators ay magbibigay ng masaya at makabuluhang content para po sa inyong lahat. Sana po suportahan niyo po kami. Again, my page is Archie Barone Vlogs, my YouTube Archie Barone, and my Instagram and my TikTok naman is Banwang Pinalangga. Po-promote po natin Banwang Pinalangga. Yes. Okay. Pinopromote po natin yung positivity and yung maraming bagay na kayang i-offer ang lalawigan ng Palawan. Maraming salamat. Thank you so much. Ulitin na natin yon, Banwang Pinalangga sa TikTok, and then Archie Barone Vlog sa YouTube, and then Archie Barone sa Facebook. Yes. Ayan. O sige tayo, magpaalam na tayo. Thank you. At pasalamatan mo rin ang ating ang ating kamukha ni Emma na na guest. Archie. Thank you sa iyong Sir Archie Barone. pag-guest dito sa amin. Teacher na, vlogger pa. Oo nga. Diba? Saka i-plug ko na rin po pwede. Yes. Sa mga magpapakasal po, we are also offering our hosting services. Ayan, nag-host ka rin pala nga, Visit our page, Archie and Rizal Event Hosting po. Maraming salamat. Okay, ate, paalam na tayo. Kami po ipansamantalong papaalam. Magkita-kita tayo ulit Bukas, magkita-kita tayo parehong oras pa rin, alas 11 hanggang alas 12. Bukas makakasama natin Critical Beauty. Yan. At saka si R and Juries. Sayang di kami nagkasama. Oo nga, magkakasabay kayo bukas. At marami pa tayong mga espesyal na bisita. I love you, Barbara. Nakasama natin sa studio, Mark Castania sa transmitter, ay si EJ Rolete. Sa ngalan ng ating station manager, Tangay Ruel Caralipio. Ako naman po ang inyong likod, Ferds Quario, na nagsasabing puspusinawa kayo ng pag-ibig, malusog na pangangatawan at kasaganahan sa buhay. Susunod na po ang DZIP Radyo Palawenyo, Balitang Balita, magandang tanghali.